Sa dagat ng karangalan, ang laki ng isang bansa Navy ay hindi lang tungkol sa dami ng mga barko, kundi pati na rin sa kabuoang tonelada na nagpapakilos ng kapangyarihan sa malawakang karagatan. Isipin mo ito, isang napakalaking chessboard kung saan ang mga Navy ay naglalaban para sa dominasyon, bawat barko ay isang mahalagang piraso sa laro ng pandaigdigang impluwensya. Noong 2023 ng January, ang US Navy ang namumuna, na may kabuuang 7,337,000 tons ng kapangyarihang pandagat. Pero heto ang nakakagulat, nagawa nila ito na may mas kaunting bilang ng mga barko kumpara sa iba. Sumunod naman sa kanila ang People's Liberation Army Navy, na may impresibong 2,806,000 tons ng kapangyarihang pandagat. At huwag nating kalimutan ang Russian Navy, na may halos 1,941,000 tons na puwersa. Pero teka, may mas marami pa tayong dapat pag-usapan. Mula sa umuusbong na araw ng Japan Maritime Self-Defense Force hanggang sa mga tradisyonal na kwento ng British Royal Navy, bawat flote ay naglalagay ng bigat sa timangan ng pandagat na supremacya. At saan nga ba nakatayo ang Pilipinas sa hierarkyang ito, mga bro? Nasa 76,600 tons pa lang tayo mga bro. Ang Philippine Navy ay nagtatakda ng kanilang direksyon sa pagitan ng kanilang mga kapantay sa rehiyon, na may mga ambisyon na taas noo para sa hinaharap. Pero humawak kayo mga bro, dahil ang horizon ay pumuputok sa mga posibilidad. Sa mga plano na mag-introduce ng matitinding serye ng mga barko, kabilang ang corvettes, offshore patrol vessels, at landing platform docks, ang Philippine Navy ay handa ng lumagpas sa 150,000 tons mark.